Best online loan, fast and reliable app with very small interest daw. Yan ang review dito sa may bagong labas na loan application ngayon na na-download ko nga sa Play Store. I-check natin kung totoo ba. The best nga kaya itong bagong labas na to? Makakatulong kaya sa mga nangangailangan at mga kapos sa budget? So kung makita nyo nga yung loan application na to, naku, wag na wag nyo munang i-install. Make sure na mapanood nyo muna yung video na to hanggang dulo bago kayo mag-decide. Dahil sa video nga na to, sasabihin ko sa inyo kung magkano ba yung matatanggap, yung interest rate, pasok ba sa SEC cap, mabilis nga ba talaga ma-approve, at kung may harassment ba dito pagka na-overdue. Siyempre, pag na-overdue, magkano ba yung penalty? So, lahat ng yan malalaman nyo dito, kaya umpisahan na natin. So yes, kakikita ko nga lang na to at yung loan application na to ay ang Cashmark Loan Fast Cash Loan. Under ZRT Credit and Lending Corporation na chinek ko nga sa SEC, yes, registered naman, na as of now may 4.8 na ratings at nagpapaloan ng up to 50,000 pesos. At ang loan term na nakalagay sa kanilang application ay 91 up to 360 days. So, ibig sabihin, 3 months yung pinaka-minimum na pagbabayad up to 1 year. So, malalaman natin yan. Kaya nga ngayon is nag-install na ako and in-applyan ko na. Pero dito, hindi ko sa inyo mapapakita yung screenshot dahil hindi nila ina-allowed yung screenshot habang ginagamit yung application nila. So, ayun na, nag-apply na ako at sa ID type, sobrang dami din naman na pamimilian. Pwede ang National ID at PhilHealth. Pwede ang UMID, SSS, Passport Driving License, PRC Postal ID, GSIS. O, diba? Madami-dami din. And then, pipicturean lang yung harapan at likod. Yun nga lang dito, ina-accept naman yung unemployed, yung housewife, yung student, yung retired. Pero, required ka pa din na ilagay yung company name, yung gaano katagal ka na nagtatrabaho, yung monthly income, saka tuwing kailan ka sumasahod. At nagba-background check nga din sila kung meron tayo ditong credit card. Nangihingi din ng Viber account, ng Facebook account, at alternate phone number. So, ito, optional lang naman. At 2 contact information lang. So, make sure lang ha, na sa lahat ng loan application, pagka maglalagay kayo ng contact references, make sure na informed muna sila bago nyo sila ilagay dyan. So, meron pa ditong pa-selfie at yun na yun. So, dito na-offeran nga ako ng 4,000 pesos agad-agad. Chinek ko nga din pala, SEC registered naman sila pero hindi sila CIC compliant. So, dito nga sa may withdrawable amount, akala ko is okay na. Ayan, pinamimili na ako kung magkano yung gusto kong i-loan. 1,000 pesos up to 4,000 pesos. At yung terms, 6 na bayaran sa loob ng 187 days. Akala ko okay na. Akala ko monthly talaga siya. Hati-hati siya. Pero hindi, guys. So, yung unang pagbabayad ko is within 6 days lang. At dito sa may 4,000 na uutangin ko, ang pinakababayaran ko agad sa 6 days ay 4,307. At yung kasunod na pagbabayad ko ay after 1 month na. So dito matutuwa na sana ako, kaso nga lang sa unang pagbabayad pala 4,307 na agad-agad yung babayaran ko. At sa loob lang ng 6 days yan, ha? And then, yung pangalawang pagbabayad ko hanggang pang-6, ay nako, 4 pesos lang yung babayaran ko. And every month yung pagitan na. So, parang pinaglololoko lang tayo, no? Parang pinapaikot-ikot lang tayo para masabi lang nila na ganito kahaba yung repayment terms nila. Which is mako-confuse nga yung mga gustong mag-try na akala nila is ganitong katagal talaga babayaran. Pero ang hindi nila alam is within 6 days lang babayaran mo na halos lahat ng nautang mo. Plus yung service charges nga. Kasama na din yung interest. Akala ko makakatulong na, akala ko tama yung sinasabi sa review na best online loan application, fast and reliable daw. At with super low interest. So, medyo parang tagilid doon sa sinasabi sa review. At sa service fee, guys, hindi natin siya buong matatanggap dahil merong makakaltas na 1,320 pesos. Saan ba mapupunta yung 1,320? Meron sila ditong account maintenance na 620. May risk management fee na 700. Kaya ang matatanggap ko na lang ay 2,680.
So kayo, okay ba kayo do'n? Mangungutang kayo ng 4,000 pero ang matatanggap nyo na lang ay 2,680. So question, i-go-go niyo din ba 'to? So kahit nga nadala na ako sa may KVQ loan application na nag-loan ako ng 3,000 tapos babayaran ko 8,900. Grabe, 'di ba? So eto, sige, igino ko naman, yun nga lang, buti na lang is na-reject ako. So yes, na-reject ako, hindi din totoo yung fast approval nila. Dahil kahit na ipin-provide ko lahat ng hinihingi nila is, ayun, na-reject pa din. Ilang minuto lang after ko ipasa lahat, so wala. At yung penalty nga dito pagka na-overdue kayo ay sa unang day nyo daw na na-overdue, may 2% of the overdue amount kayo na babayaran. Yung second nga na pagbabayad nyo, 0.10% of the overdue amount per day na. So yan yung mga kailangan nyong malaman pagka na-overdue kayo. Gaano ba kalaki yung madadagdag? So ngayon nga kinumpute ko itong 4,000 pesos na to at lumalabas nga na sa loob ng 6 na araw lang, mayroong 60.71% na service charges nga, which is sobrang laki. At ang equivalent naman nito sa 30 days, so aabutin siya na 303.57 per month. Medyo nakakatakot din i-try dahil baka mag-auto-disburse, pero ang mahalaga nga is na ipakita ko naman sa inyo kung okay ba siya or hindi, pero para sa akin is hindi. Para sa akin guys ha, dahil ang laki ng makakaltas. Meron naman dyan na talagang kahit na medyo malaki yung interest, ang mahalaga buong matatanggap. Ito is medyo nasa 5% out of 100 kung ire-recommend ko man. Pero kanya-kanya naman tayo ng desisyon, kayo pa din yung masusunod. Ang mahalaga is medyo nagkaroon na kayo ng idea kung ano ba yung nakapaloob sa may loan application na to. So nung chinek ko nga yung kanilang ratings and reviews, dahil mataas-taas, 4.8 yung kanilang ratings. So sabi nga dito, easy to apply and super fast rejection. At isa pa, the process is easy but I did not continue with the loan offer. So yes, madali nga naman talagang applyan. Pero hindi din niya ipinagpatuloy. So dito, 7,000 yung uutangin niya. Pero yung babayaran is around 7,500. Pero yung i-disburse lang ay 4,600 pesos dahil merong ide-deduct nga na 2,300. Babayaran lang daw to sa loob ng 7 days. So wala naman ako dito nakita na nagreklamo dahil sa may harassment, dahil sa may mga pananakot or pagbabanta. So wala naman. Pero kayo, kung na-try nyo na to, ano yung experience nyo, comment down below. So, lagi nating tandaan guys, pagka tayo ay nangutang, ayan, dapat maging responsable tayo na borrower. Dahil syempre, kung nakita naman natin lahat-lahat yung loan details, kung kailan babayaran, kahit na 6 days pa yan, basta inaccept mo yan, inagrehan mo na yan, responsibilidad mo na yung bayaran. So, always be a responsible borrower para wala nga maging problema. Pag hindi kayang bayaran, huwag pong itry. So, bago tayo mag-end, share ko lang sa inyo yung ginagamit ko na cellphone. So, ito nga pala yung Samsung Galaxy A17 na sobrang ganda. Meron pa fingerprint dyan sa may gilid. Napakaganda niyan and Type-C din. So, that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!